Praise the Lord and a blessed day po sa inyong lahat. I'm sure mag-agree kayo sa akin na hindi biro ang magpalaki ng mga anak. Amen? Kaya napakarami pong mga babasahin, mga video teachings at mga seminars na ang layunin ay matulungan ng mga magulang ng tamang pagpapalaki ng kanilang mga anak. Ganun pa man, ako po'y naniniwalang wala pa ring tatalo sa Bible sa pagbibigay ng tamang direction on how to raise a child, and a happy one at that. Bilang mga magulang at sa mga nakikinig na gusto rin maging tatay o nanay in the future, napakarami po nating aral na makukuha sa Bible na magandang may apply sa pagpapalaki ng ating mga anak. Nakasulat po sa Proverbs chapter 22 verse 6 sa New Life Version, "Bring up a child by teaching him the way he should go, and when he is old, he will not turn away from it." Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa araw pong ito, hayaan niyong pag-aralan natin ang ilang biblical tips in raising happy children. Handa na po ba kayo? Okay. Number 1. Have boundaries and consequences when boundaries are broken. Sa Bible, paulit-ulit po na nagbibigay ng boundaries ang Diyos sa kanyang mga anak. Hindi po ito dahil sa ayaw niyang mag-enjoy sila. Actually, kabaligtaran po ito. Ang boundaries ay nagsisilbi pong proteksyon nila at proteksyon natin ngayon upang ma-enjoy natin ang ating buhay. Imbis na makaranas po tayo ng constant pain. Ang mga pamamaraan po ng Diyos lead to abundant life and joy. Now, in the same way, parents should set up boundaries for their kids to protect them and give them freedom and joy. Pag ang boundaries na ito ay nalabag, dapat may corresponding consequences. And some consequences are natural. Samantalang ang ibang consequences naman ay tayong mga magulang ang magbibigay. Sa pag-asang makakatulong po ito sa ating mga anak by the time they will be making big decisions in life. Number 2, help your children focus on the positives. Marami pong halimbawang ibinigay si David sa Book of Psalms tungkol sa pagiging positive. Bagamat napakarami po niyang problema, trials, challenges sa buhay, lagi siyang nakafocus sa positive. Alam niya pong tapat ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Alam niya pong hindi siya pababayaan ng Diyos. Alam niyang kung paano siya sinamahan at pinagtagumpay ng Diyos noon, pagtatagumpayin pa rin siya sa kanyang kasalukuyang mga difficulties in life. Mga magulang na nakikinig, maglaan po kayo ng maraming oras sa inyong mga anak. Pag may pinagdaraanan ng inyong mga anak o ang inyong pamilya, i-point out po ninyo kung ano ang positive na matututunan nila sa situation. Pag nagkwento po sila tungkol sa success ng kanilang kaibigan, encourage them to be happy for their friend. Pag may kinaiingitan po sila, i-direct nyo po ang kanilang attention sa kanilang natatanggap na mga blessings. Pag sila'y disappointed, help them remember what's going right. At any time they feel wronged, help them realize to make a decision about how they will react positively. Number 3, give your children the desires of their hearts when it's good for them. Ito po'y paulit-ulit na ginagawa ng Diyos. Ipinagkakaloob niya ang ninanasa ng ating mga puso as long as we delight in Him, as long as we enjoy serving Him. Kaya nakasulat po sa Book of Psalm chapter 37 verse 4 sa New Century Version, "Enjoy serving the Lord and He will give you what you want." At sa Psalm chapter 37 verse 4 din sa New King James Version naman po, ang nakasulat ay, "Delight yourself also in the Lord and He shall give you the desires of your heart." Alam po ni Lord na pag masaya tayong naglilingkod sa Kanya, ang desires ng ating puso ay nababago to reflect godly desires, desires that He loves to fulfill. Tandaan po natin ito. When it is good for us, He loves to give us the desires of our hearts. But when it is not good for us, or the timing is not right, He reserves the right to delay or deny our request. Ganon din po dapat tayo sa ating mga anak. Pag gusto nila ang isang bagay at tama ang timing, dapat natin ibigay ang desires ng kanilang puso. Ngunit, pag hindi ito makakabuti sa kanila o mali ang timing, may karapatan po tayong sabing hindi o
hindi ngayon. Bilang mga magulang, dapat mayroon tayong wisdom at discernment when to say yes and when to say no, and to have the courage to do both as needed. Number 4, shower your children with love and verbal affirmation. You see, God affirms His love for us, His children. He lets us know how special we are to Him, how He feels about us, how He thinks about us. God assures us that He will care for us, protect us, defend us, and fight for us. He lets us know that He is for us and not against us, that He is always present and will always help us in times of trouble. Ganon din po dapat tayo mga magulang sa ating mga anak. Mahalaga pong mapatunayan natin sa kanila na mahal natin sila, na tayo po'y naririto para sa kanila, to support them, na protektahan natin sila at i-provide ang kanilang mga pangangailangan. We also need to share our encouraging thoughts and feelings toward our children. Be clear about our expectations and offer praise when they try hard. True happiness is not brought by getting them the latest toys, yung bagong cellphone, or never saying no. Happy children is a byproduct of teaching them to be thankful, to focus on the positives, to respect boundaries, and to know they are loved and cherished. Actually, napakarami pa po tayong mababasa sa Bible na makakatulong sa atin upang maging mabuting magulang sa ating mga anak. At kung sasadyain lang natin i-apply ang ating napag-aralan sa araw nito, magkakaroon na po ito ng positive impact sa mga bata. Tayo na pong mag-pray. Ama naming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa ilang bagay na amin pong napag-aralan sa araw nito sa tulong po at gabay ng iyong banal na Espiritu. Kayo po ang patuloy na mag-remind sa amin kung kami nakakalimot sa aming tungkulin bilang mga magulang. Naway matulungan namin ang aming mga anak na maging masaya at maging successful, to look on the positives, to give them the desires of their hearts when it is good for them, to shower them with love and verbal affirmations, and set boundaries and consequences when they are broken. Pinupuri at pinapasalamatan ka po namin. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen and amen and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious unto you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Stay safe, everyone. Stay COVID-free. And finally, be strong in the Lord and in the power of His might. Glory to God.